prayer item po ay nasa ating screen. Let us pray. Ating pong second prayer items. Let us pray. Ito po ang ating prayer items. Let us pray. Ito po ang ating last prayer items. Let us pray. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa walang hanggang pagmamahal niyo sa amin, O Lord. At patuloy niyo kaming iniingatan at hinuhubog sa aming mga pag-uugali, O Lord, upang mapalapit sa aming Panginoong Jesucristo na maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin, O Lord. Patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, O Lord, at patuloy niyo kaming hubugin na maging mapagpakumbaba at mapagpasensya, O Lord. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O Lord, na katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
Lord, pagpalain niyo po, O Lord, ang lahat ng aming pinanalangin sa inyo, O Lord. Alam namin na nadidinig niyo ito, O Lord, at kayo po ang manguna sa amin upang magampanan ito, O Lord, sa tulong ng inyong banal na Espiritu na mag-guide sa amin, O Lord. Pagpalain niyo rin po ang aming praise and worship, ang aming pastor, O Lord, sa pangunguna ni Pastor Gerald na magbigay ng inyong mensahe sa bawat isa sa amin, O Lord. Puspusin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu at pagpalain ang buong kongregasyon ng Impact Church. Thank you, Lord, sa lahat ng inyong pagpapasakit sa amin at pagpapatawad sa aming mga kasalanan, at binabalik namin sa inyo ang mataas na papurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakabuti mo, Panginoon. Tapat, hindi karapat-dapat sa iyo. Minahal mo pa rin ako. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko. Linisin mo ang puso ko. Huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo. Ako'y sadyang binabago araw-araw. Dakila ka't tapat sa buhay ko. Napakalawak ng pag-ibig mo. Kahit kailan hindi magbabago. Kahit na ako'y nagkukulang, ang daming dahilan, ngunit tinanggap mo pa rin ako. Oh Jesus, maghari ka sa buhay ko. Linisin mo ang puso ko. Huwag hayaang mawalay sa'yo. Oh Jesus, salamat sa biyaya mo. Ako'y sadyang binabago araw-araw. Dakila ka't tapat sa buhay ko. Mula pa nung una ay laging naroon ka. Kahit may pagkukulang, di pa rin pinabayaan. Mula pa nung una ay laging naroon ka. Kahit may pagkukulang, di pa rin pinabayaan. Mula pa nung una ay laging naroon ka. Kahit may pagkukulang,
Amen! We just finished our prayer and fasting week and alam ko po na sobrang dami nating gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. So I invite everyone to please stand and lift our praises to the Lord today. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sing to the God who heals. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. He hung up on that cross and He rose up from that grave. My God still rolling stones away. Hey! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. There's joy. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We are the beggars. Now we're royalty. We are the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. Sing. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We continue to praise you, Lord, for our joy is in you. And
your joy is our strength, and we praise you, Father, for in you we have everything that we need. This is the day you made. I will rejoice and be glad, rejoice and be glad in it.
song to you, Lord. For we know, Father, that we cannot do anything on our own. And as we sing this, let this be our declaration that this is no longer about us, Father, but about you, Lord, living in our lives. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I,
song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
We thank you for you are our only hope. We thank you for even in the darkest nights, we know, Father, that you are still by our side. Thank you, Lord, for our sins have been defeated by you. And now we are free to sing. We are free to worship you, and we are free to declare to the world of how good and faithful you are, Father. Thank you, Lord. And may all the things that we do, Panginoon, bring you glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang lahat po ng masayang nagpupuri sa Panginoon ay papalakpak. Ayan. Amen, amen. Indeed, there is joy in the house of the Lord. Magandang umaga po mga kapatid. Yan, magandang umaga even yung mga kasama po natin through our Facebook Live. So welcome po sa ating Sunday service. Ito po ang third Sunday ng January. Praise the Lord. And for today po, tayo po talaga ay nagagalak dahil ang dami-dami po nating first time makasama sa ating worship service this morning. I-welcome po natin si Reynalyn Cahudo. Ayan, Cahudo, ayan. Si Eric Anyano, Santiago Avendaño, Chris Marinas, Prince Lutirio, Gabriel Mangahas, Lee Dwayne Arante, Keith John Gomez, Erica Perez, Marie Kayla Bignotia, Richard Jolata, Abigail Manansala, Aaron Abantao. Ayan, sila po ang mga first time nating makasama. Praise the Lord, ang dami po nating first time makasama this morning. And hindi lang po yan. Ngayong araw po ay meron pong nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Birthday po ngayon, January 18, ni Angela Alvarez. Happy birthday! Sa January 19 naman po ay birthday naman po ni Ray Nehemiah Cruz. Siya po ay 13 years old na. Next po, on January 21 naman po ay birthday po ni Mami Gladys Ramos at ni Jeremy Catalo. Sa January 23 naman po ay birthday naman po ni Jana Bagtas. Happy birthday po sa inyo. For our ministry report, ayan. Nitong nagdaang linggo po, tayo po ay nagkaroon ng prayer and fasting. And we thank the Lord for this opportunity na tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Mag-give up ka ng something, mas mapalapit tayo sa Kanya through prayer and the reading of His Word. And of course, maraming salamat po sa lahat na naglaan ng oras para po umattend ng ating prayer and fasting. Sa lahat po na naka-attend, ang saya-saya po sa pakiramdam, di ba? Na tayo po ay nakikita dito sa simbahan, sama-samang nagdarasal at nagpupuri sa ating Panginoon kahit hindi Sunday. Ayan. At isa pa po sa mga highlight ng prayer and fasting natin, nag-anointing of the oil po tayo. At may pagkakataon po ang mga pastor natin na ipag-pray po ang lahat ng dumalo po ng prayer and fasting. Maraming salamat po even sa mga volunteer at kay Pastor Oli na nanguna po sa ating upper room prayer and fasting. At tuloy-tuloy po ang ating Puso Notebook session sa mga kabataan, sa mga kapartner po nating school, sa Juan Sumulong High School, Carlos P. Garcia High School, Camp General Emilio Aguinaldo High School, Quirino High School, at Ramon Magsaysay Cubao High School.
School. At tuloy-tuloy po ang kanilang after-class small group para po intentional na makabuild po ng relationship ang ating mga campus workers and volunteers. Ayan po, nagkaroon po ng small group sa Juan Sumulong High School at sa Quirino High School. At syempre, ang ating po mga player, nag-aaral din po sila ng puso notebook session bago po sila maglaro ng basketball together with their coaches. At syempre po, ang malasakit ministry po natin, ayan, kahapon po, ay, tama, hapon po, ang nag-meet po ay ang Erod Center po natin sa pangunguna po ni Kuya Alan. Yan, for our upcoming events naman po, yan. Ngayong araw po, sa lahat po ng hindi pa po miyembro ng ating simbahan, officially member, but would like to be a member of Impact Church. Mamaya po ay meron po tayong membership class. Ito po ay magsisimula ng 1 p.m. hanggang 2:30 p.m. So wag po tayong magpapahuli dahil eksaktong alauna magsisimula po ang ating membership class. Yung mga nasa Facebook Live, kung kayo ay hindi pa member, ayan, pwede po kayo pumunta dito ng 1 p.m. para po maka-attend. Buong Metro Manila ay magkikita-kita at ayan, magfe-fellowship po on February 7 sa Quirino High School. So kung gusto niyo pong makakilala pa ng ibang kapatid natin sa ibang simbahan, ayan, pwede po tayong mag-join dito sa ating Family Day. At bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, meron pa pong pahabol na first time po nating makasama this morning. Si Rosalito Rafael, si Ate Esther Sevilla, Ate Evelyn Torno, Ate Evangeline Ramos, at si Lovely Balili. Palakpakan mo natin sila. I-welcome po natin. Ayan, we praise the Lord dahil kasama po namin kayo this morning. So, that's all for our announcements. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagbibigay po natin ng ating tithes and offering. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. So Impact Church, if you are now ready to worship God by giving tithes and offering, pwede na po tayong maghulog sa ating mga offering boxes. You parted the sea, you walked on the water, you calmed the storm, you're powerful, oh powerful Jesus. You caused the blind to see, you caused the dead to rise, you died and rose again. You're powerful, oh powerful Jesus. We can't stop praising your name. We'll never stop praising your name. Lift you up, all voices shout you. Amen. Good morning, Impact Church. Wow, praise the Lord.
Kanina po, niisip ko, sabi ko punong-puno na tayo. Paglabas ko po kanina, puno na rin po pati yung overflow room natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga na patuloy ang paglago ng Impact Church. At of course, ito ay dahil din po sa inyo. Patuloy po kayong nag-iimbita ng inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay dito para mag-worship kasama natin. Now, ako po ay personally excited to be here. I am excited because I know na through God's message for us ngayong araw na ito, He will do something amazing sa buhay natin. I can feel deep in my heart na God is going to do something great ngayong araw na ito. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo that God will do something great ngayong araw na ito? Amen. Praise the Lord. So ngayon po, para sa kaalaman ng lahat, tayo po ay nasa sermon series pa rin of generous giving. We are tackling yung generosity for the next few Sundays pa. Actually, last Sunday na pala, next Sunday. Pero yun po yung pinag-uusapan natin. Last week, yun na rin po yung binanggit ni KR sa atin na dapat maging good stewards tayo of God's resources. And dito po sa Impact Church, as your pastors, hindi po kami nahihiya na ituro sa inyo ito. To some, it may be a topic na sensitive kasi pera yung pag-uusapan, pagbibigay yung pag-uusapan. Pero when we look at the Bible, makikita nyo po na napakaraming turo ni Jesus Christ about giving. Napakaraming turo ni Jesus Christ about being a good steward, being generous. And sa totoo lang, mas maraming beses pa niyang pinag-usapan po yung money, yung giving, yung being a steward, kaysa sa heaven at saka hell. So ibig sabihin po, importante po itong topic na ito. At kung si Jesus Christ nga po, tinuro niya yon nung siya ay nabubuhay pa, nandito pa sa mundong ito, bakit naman hindi namin ituturo yon sa inyo? So excited na po ba kayo? Oh, parang hindi kayo excited. Excited na po ba kayo? Amen. Siguro tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil kami po ay naririto. Excited po kami, Panginoon, na marinig ang iyong salita. Excited po kami, Panginoon, sa kung ano ang gagawin mo ngayong araw na ito, Lord. At nawa, through your word, makita namin kung ano ang gusto mong ipagawa sa amin. Through your word, Panginoon, matuto kami at maisali namin, Panginoon, at magawa namin ito sa buhay namin. Kaya hinihiling namin, Lord, na bigyan mo po kami ng puso na bukas, isip na bukas, Panginoon, para makapasok ang iyong salita. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen at amen. Now, noong college po ako, nag-aral po ako sa may bandang Recto, sa PCHS. Yung school ko po ay parang extension na building lang ng FEU. Katabing-katabi lang po siya ng FEU. And kapag umuwi po ako, ay nag-LRT ako. Usually, nag-LRT ako kapag nagmamadali na akong umuwi. Pero kapag gusto kong magpatay oras, sumasakay po ako ng jeep, lalakad ako hanggang sa Sakayan, malapit na sa Quiapo. Tapos sasakay ako ng jeep na Project 23. So babiyahe ako noon ng mga 1 oras siguro, pauwi sa amin. Now, itong araw na to, nung college ako, umuwi ako. Gusto ko nang makauwi agad. So syempre, ang ginawa ko, nag-LRT ako. So pag LRT ko, baba ako ng na station. Baba ako. Baba ako ng na station kasi doon po malapit yung bahay namin. So, after po nun, lalakad ako papunta doon sa Mulave. Sa mga nakakaalam po. Lakad ako punta
sila pa mismo yung gustong magbigay para sa Panginoon. Again, 2 Corinthians 8:1-5. At dito natin makikita yon sa letter ni Paul. Sabi po doon, verse 1, "We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this is not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us." Praise God for the reading of His Word. Now, pinangalanan ko po yung sermon ko na Radical Generosity. And when we look at the meaning of the word radical, makikita natin na ang ibig pong sabihin nito ay very different than the usual or the traditional. Ginagamit po itong salitang ito na radical to describe something bold or something unconventional, kakaiba. And makikita natin sa binasa po natin sa 5 verses na yon na sinasabi ni Paul na medyo kakaiba nga itong mga churches sa Macedonia. They are radical in their generosity. Why? Because ito pong generosity nitong mga churches sa Macedonia, namely yung Philippi, yung Thessalonica, yung Berea, yung generosity po nila was really unusual. Now, a little background po muna tayo bago tayo pumunta sa main points natin. Si Apostle Paul po ay sumulat sa church ng Corinth. Kaya po Corinthians. At sa mga churches pa, even sa Asia Minor. And dahil po sa pagpapagawa ng mga tao sa Jerusalem, na sinasabi nila yung gospel, si Jesus Christ, pinapersecute po yung mga kapatid sa Jerusalem at nagkaroon po sila ng economic problem. So naghihirap po sila technically dahil minority sila. Ang Jerusalem ay mother church ng Christianity, sabi ng ibang Christians, sabi ng ibang nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. And they probably have a large number of teachers, large number of missionaries and visitors na kailangan nilang suportahan bilang isang simbahan. Now, Paul wrote to the church in Corinth to teach them a very important philosophy, a very important lesson about Christian stewardship. At ginamit ni Apostle Paul na example yung mga churches sa Macedonia at kung paano sila nagre-respond sa Panginoon at sa grace niya in the form of generosity. And yun po ang titingnan natin ngayong araw na ito. Ano nga ba ang meron sa mga churches in Macedonia at ano nga ba ang ginagawa nila
para gamitin silang example ni Paul to encourage the churches nung panahon na yon at ngayon to encourage us in being generous in our giving to the Lord. Ano nga ba yung mga characteristics ng Macedonian churches? So, tingnan natin. Let's go to my first point. First is, they sacrifice po, ganun na lang ang description ni Apostle Paul sa kanila. They were in a severe test of affliction and they are experiencing natin sure kung kinabukasan may minsan iniisip natin, next time na lang ako magbibigay. Next time na lang ako magbibigay sa Panginoon kasi maintindihan naman niya ako eh. Alam naman ng Lord na walang-wala ako eh. Wala akong mabibigay sa Kanya. Pero ang tanong, totoo ba na wala kayong mabibigay? Ang tanong, iniisip lang ba talaga natin na wala tayong mabibigay? Generosity to their means.
and I can testify beyond their means of their own accord. Nagbigay, hindi lang sila actually nagbigay ng masaya, nagbigay pa sila ng higit sa kakayahan nila. Parang pag binabasa natin to, nakakalimutan natin na nung verse 2, sinasabi ni Paul that they are afflicted. Nahihirapan sila. Parang pag binabasa natin ito, nakakalimutan natin na sila ay nakaka-experience ng extreme poverty. Naghihirap sila. Pero kahit na ganun yung nararanasan nila, nagbigay sila ng masaya at nagbigay sila ng higit pa sa kakayanan nila. Ini-imagine ko, nung kinokollect yung meron sila, parang they really emptied out their pockets. Kumbaga sa wallet, binuksan mo yung wallet mo, lahat ng laman ng wallet mo, in-empty mo. Binigay mo para sa Panginoon. Ganun yung nai-imagine ko na ginawa nila at masaya silang nagbibigay sa gawain ng Panginoon at para makatulong sa workers ni Lord. That is radical generosity. Isang generosity na parang ang irony, parang ang hirap intindihin. Pero ganun ang ginagawa ng Macedonian churches nung time na yon. Biruin mo, walang-wala na sila. Nilang magbigay. Bakit ganun? And actually, to top it off, may mga scholars na naniniwala na some of these Macedonians, mga tao dito sa lugar na ito, hindi naman nila kilala yung tutulungan nila sa Jerusalem. Diba? Parang ang hirap tumulong po kapag hindi natin kilala yung tutulungan natin. Diba? Sa panahon ngayon, dami ng scammer, ang dami ng, diba? Ang dami ng nanlalamang. Hindi natin alam kung totoo pa ba yung tutulungan natin. And dito, hindi naman nila kilala, if not all, yung mga tutulungan nila doon sa Jerusalem, yung mga kapatid nila sa pananampalataya. But yet, they chose to give so that they can help a brother in Jerusalem. Ang galing. Ang galing po talaga nung binabasa ko to. Amazed na amazed po ako sa kanila. Gipit na gipit ka na, pero magbibigay ka pa doon sa taong hindi mo kilala. Mas madali sana kung kilala nila di ba? Mas madali tayong tumulong kapag kilala natin. Di ba? Pag may kaibigan po tayo nangangailangan, kaya po nating tumulong, kaya po nating magbigay. Pero yung hindi po natin kilala, hindi po tayo basta-basta magbibigay doon. Pero the Macedonian churches did otherwise. Sila ay nagbigay at hindi lang sila actually basta-basta nagbigay. Nagbigay po sila ng may joy sa puso nila. Ibig sabihin, hindi po yun labag sa kalooban nila. Wala pong nag-obliga sa kanila para magbigay. Pero dahil mahal nila si Lord, na-experience nila yung pagmamahal ni Lord, na-experience nila yung grace ng Panginoon sa buhay nila at nararanasan nila maluwag at masaya silang nagbigay mula sa puso nila. Now the principle I want us to get from these people sa Macedonia, ito, you don't need to have enough to be able to give to God. Hindi mo kailangan magkaroon ng sapat muna bago ka makapagbigay sa Panginoon. Hindi mo kailangan or hindi kailangan na may extra ka muna bago ka magbigay sa Panginoon. Minsan kasi ganun po tayo mag-isip, tama? Parang pag may pera na bibigay ako sa'yo. Kapag nakuha ko na yung unang sweldo ko, Lord, ibibigay ko yan sa'yo. Pero dumaan na yung unang buwan, wala. Dumaan na yung pangalawang buwan, wala. Nag 6 months ka na.
Wala pa rin. Nag-happy birthday ka na sa company mo. Pero wala pa rin yung sinasabi mo, ibibigay mo sa Panginoon. Look at these people in Macedonia. They didn't have enough. They didn't have enough. Pero hindi po yun naging hadlang para hindi sila makapagbigay sa Panginoon at para sa gawain niya. Dahil hindi naman talaga nagmamatter kay Lord kung gaano kalaki o gaano kaliit yung ibibigay mo. Hindi nagmamatter kay Lord yun. What matters to the Lord is the condition of your heart when you give. Kung paano ka nagbibigay, hindi kung magkano yung binibigay mo. That's what the Lord looks at. He looks at the condition of your heart. And I want to point out something amazing here. At the end of verse 3, sinabi ni Paul na ginawa ito ng mga Macedonians in their own accord. Ginawa ng mga Macedonians to in their own accord. Sa NIV po na version ng Bible, kapag binasa nyo siya, you will see na ang ginamit po doon, they did it entirely on their own. Nagbigay sila ng higit pa entirely on their own. Sa Pinoy version po ng Bible natin, kapag binasa nyo, ang nakalagay po doon, walang pumilit sa kanila na gawin yun. Sila lang po, out of the abundance ng joy sa puso nila, ay nagbigay sila ng higit pa sa kakayahan nila. Walang pumilit, walang nang hold up sa kanila. Sila lang sa sarili nila. Hindi sila pinilit ni numan. Kahit nga si Apostle Paul, hindi sila pinilit na magbigay ng higit sa capacity nila to give. But because of their love for Jesus Christ, and because they were a recipient of God's grace through Jesus Christ, yun ang nagtulak, yun ang nag-motivate sa kanila para magbigay ng higit pa sa kakayahan nila. And that is radical generosity. A generosity na parang hirap-hirap intindihin, pero totoo, nangyayari, ginagawa nila. Ang hirap i-make sense, totoo lang. Ang hirap pong i-make sense. A severe trial and isang severe trial and extreme poverty plus God's grace somehow equal with overflowing joy and rich generosity. Ang ironic. And through this example, pinakita sa atin ni Apostle Paul, pinakita niya na when we experience yung grace ng Panginoon sa buhay natin, when we experience yung love ng Panginoon sa buhay natin, yung ibinibigay niya sa atin araw-araw, kung na-experience natin yon at pinangahawakan natin yon, hindi natin gagamitin yung mga difficult circumstances, yung mga difficult na sitwasyon sa buhay natin as an excuse para hindi magbigay. Kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, ang grace ng Panginoon, kahit anong circumstances, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, marirealize mo na hindi yun excuse para hindi ka makapagbigay sa Panginoon. Radical giving, grace giving, means giving in spite of our circumstances. Now, ang pangalawa po, they enthusiastically gave to God. They enthusiastically gave to God. Alam ni Paul kung ano ang pinagdadaanan ng mga Christians sa Macedonia. Hindi po yan lingid sa kaalaman niya. Alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga kapatid na sa pananampalataya sa Macedonia. Kaya hindi pinilit ni Paul na magbigay itong mga churches na ito towards doon sa pina-fundraise niya. But
was surprised. Na-surprise po si Apostle Paul dahil itong mga tao na ito sa Macedonia, sila pa po yung nagpumilit. Sila pa po yung nagpumilit. Sila mismo yung nakiusap kay Paul na hayaan sila na maging part sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Makikita natin yun sa verse 4. Sabi po doon, begging us earnestly. They were begging the Apostle Paul para makapagbigay sila ng relief doon sa mga kapatid nila na nasa Jerusalem. Grabe, di ba? And again, this is radical generosity. Ang hirap isipin na yung mga taong nahihirapan, yung mga taong naghihikahos sa buhay, sila pa tong nangungulit para magbigay. Ang hirap isipin ng ganun. Di ba? Kahit upuan mo, parang ang hirap intindihin na yung mga taong short na sa buhay, sila pa yung nagpupumilit para kay Apostle Paul na magbigay para dun sa mga kapatid nila sa pananampalataya. Isipin nyo yung mga taong tumutulong sa mga nagigipit ay gipit din. Diba? Yung mga taong gustong tumulong, nais tumulong sa mga nagigipit ay gipit din. Walang-wala din sila, parehas sila ng sitwasyon. Kaya nga itong si Paul was not expecting them na magbigay pa towards it. Kasi gano'n na nga yung sitwasyon nila. And kapag gipit po tayo, ang una po nating nasa isip ay yung sarili natin. Tama? Pag gipit tayo, ang unang nasa isip natin ay yung sarili natin. Naiisip natin, ako nga nangangailangan din eh. Diba? Ako nga kinakapos din eh. Bakit ako magbibigay pa? Alam naman ni Lord yung sitwasyon ko eh. Kaya okay lang kahit di mo na ako magbigay sa Kanya. Next time na, kapag naka-LL na ako, pag naka-LL na ako, tsaka na lang po ako magbibigay sa Panginoon. Kasi ngayon, Lord, sorry, kasi G na G pa ako eh. Gipit na gipit pa po ako. Diba? Pag naka-LL na po ako, magbibigay ako, Lord. Pero sa totoo lang po, ako mismo, maraming beses na po akong na-attempt na hindi ibigay or hindi ibalik sa Panginoon yung para sa Kanya. Kasi minsan, testingin ka din talaga ni Lord sa pagbibigay mo eh. Decided na ako, few years ago decided na ako magbigay sa Kanya. Decided na ako magbigay ng first fruits sa Panginoon. By the way, yung first fruits mo, usually yun po yung unang sweldo natin ng taon na to. So lahat po yun, kapag sinabi mong ibibigay mo yung first fruits mo, yung sweldo mo po na buo ngayong taon na ito, ibibigay mo lahat sa Panginoon. Yun po yung concept po ng first fruits. So sabi ko, sige, ibibigay ko Lord. Decided na ako, December pa lang. Sabi ko, Lord, bibigay ko yung first fruits ko sa'yo. Tapos, charan! Mayroon akong emergency na gastos. May emergency akong kailangang pagkagastusan. Kasi po, yung kotse namin, dahil, ginawa ko po kasi, i-deposit ko po sa PPI yung may free free endorsement pa. Dineposit ko po sa bangko yung pera na i-first fruits ko. Tapos sabi ko, i-deposit ko na lang or i-transfer ko na lang sa church. So ngayon, iniwan ko muna yung kotse ko, naka-hazard. Pagbalik ko po, ayaw nang sumindi. Sabi ko, patay. Namatay na yung battery ng kotse ko. Sakto lang yung pera ko. Sakto lang na ibibigay ko yung pang first fruits ko, tapos meron lang akong enough money para makatawid ako dun sa hanggang sa susunod na maka-receive ako ng pera. So sabi ko, paano na to? Isip ko, Lord, pwede bang next month na lang ako mag-first fruits? Okay, Lord, next year na lang, sorry. Diba? Pero, there was a voice inside me that is saying na hindi. Ibigay mo yung para sa Panginoon kasi prinamis mo yung kay Lord. Bago pa mangyari to, prinamis mo na yan kay Lord.
That is why, ibinigay ko yon kahit na alam ko na short ako. Binigay ko yung first fruits ko kasi sa kanya yun eh. Diba? Kahit na alam ko na hindi sasapat yung pera ko para sa mga susunod na weeks. And I praise the Lord dahil I made that decision. Dahil every time that I gave my first fruits to the Lord, pinapakita niya sa akin kung gaano niya ako inaalagaan. Every time that I gave, inuuna ko si Lord, pinapakita niya sa akin, anak, ako bahala sa iyo, huwag ka mag-worry. Pinapakita niya sa akin na sapat ako. Wala kang pera, meron kang Lord na mag-aalaga sa iyo. And that gave me peace. Alam ko na dahil inuna ko ang Panginoon, aalagaan niya ako. Hindi niya ako pababayaan. Mataba pa rin naman po ako, di ba? Mukha naman po hindi ako napapabayaan. Sa kusina lang. Pero, napakasarap po ng feeling kapag inuna po natin ang Panginoon. Now, gusto niyo po ba ng secret? Parang ayaw niyo ng secret, ha? Gusto niyo po ba ng secret? Okay. Meron po kasing secret itong mga Macedonians kung bakit sila nakakapagbigay ng ganito. Actually, hindi naman siya secret kasi nakasulat naman po sa Bible natin kung ano ang ginawa nila. Nakasulat po siya sa passage natin na binasa kanina. Nakikita po natin yan sa verse 5. Sabi po dito, and this, not as we expected, hindi nga in-expect nila Apostle Paul, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God, to us. They were enthusiastic. Excited po sila sa pagbibigay sa Panginoon dahil unang-una, ibinigay nila ang sarili nila sa Panginoon. Now, ano po bang ibig sabihin nun? Na unang-una, binigay nila ang sarili nila sa Panginoon. Simple lang po yun. They dedicated their life to Jesus Christ. They dedicated their life to God. Nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Nakita nila kung paano ang Panginoon ay nagpo-provide ng pangangailangan nila. Naranasan nila kung paano sila alagaan ng Panginoon. Nakita nila ang katotohanan na inaalagaan ni Lord ang mga taong naniniwala, nagtitiwala sa Kanya, at sumusunod sa Kanya, nag-o-obey sa Kanya. They knew na kahit ibigay nila ang lahat ng meron sila, kahit i-empty nila yung bulsa nila, they knew na tutulungan sila ng Panginoon. The Lord will take care of them. At dahil sinunod nila ang Panginoon, inuna nila ang Panginoon, they don't have to worry about tomorrow. Because wala pa tayo dun sa tomorrow, nandun na si Lord para i-prepare yung araw na yun para sa atin. Andun na si Lord, ready na tayong alagaan para sa araw na yun. Because they gave themselves to the Lord first, dahil ibinigay nila una yung sarili nila sa Panginoon, it enabled them to help others as well. Yun din ang nagtulak sa kanila para makatulong pa sa ibang tao. They were excited to give because they knew na yung giving nila would please the Lord, would glorify the Lord. And masaya sila, excited sila, they are enthusiastic dahil magiging part sila ng expansion ng kingdom ng Panginoon. That was their happiness. Na makita na through their giving, i-expand ang kingdom ng Panginoon. Maraming tao ang nakakakilala kay Jesus Christ. Maraming tao ang naliligtas dahil sa ibinibigay nila. We don't have to worry about tomorrow. And I want to share to you this principle na nakuha ko dito sa example sa Macedonians. At ito po yun.
being generous becomes easier. Mas dumadali na maging generous when we realize that we serve a generous God. Sa totoo lang po, hindi po natin kayang i-outgive ang Panginoon. Kahit bilyon-bilyon pa yung ibigay mo dyan, hindi mo kayang pantayan yung kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi natin kayang pantayan yung generosity niya. Yung first fruits, yung sweldo na ibinigay mo or ibibigay mo sa Kanya, walang-wala pa yan sa kayang ibigay ng Panginoon sa buhay mo. Kaya if the Lord is speaking to you right now, na ibigay yung first fruits mo, ano ang nag-hold back sa'yo? Sabi ko nga, hindi ko alam kung kailan ako unang nagbigay ng first fruits ko, pero yearly po ay nagbibigay ako. And every year ay sinusurprise na po ako ng Panginoon kung paano siya nagpo-provide sa mga pangangailangan ko. At minsan nga po, higit pa, may bonus pa na binibigay ang Panginoon sa mga pangangailangan ko. And every time that I realize that, natutunaw talaga ako, nangliliit talaga ako, kasi nararamdaman ko at nararanasan ko yung generosity ng Panginoon sa akin. And it compels me. God's generosity sa buhay ko compels me to be generous as well. To give back to Him as well. Kung iisipin mo nga naman, iisipin nga naman talaga natin, lahat naman po ng meron tayo, galing kay Lord. Lahat po ng meron tayo ay galing kay Lord. When you trace it down sa kadulu-duluhan, makikita mo na yung trabaho na meron ka, yung pera na meron ka sa bangko, yung bahay mo, yung damit na suot mo, lahat yan, kapag trinace mo, galing yan sa Panginoon. It is because of God's generosity, kaya meron ka. And I think na ganoon din po yung naiisip ng mga Macedonians. That is why they were excited to give to the Lord and help their fellow. And I hope na like these Christians in Macedonia, kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, we don't look at it as an obligation na para ba siyang bills na kailangan natin bayaran every month. Hindi po ganun ang pagbibigay natin sa Panginoon. Hindi po yan parang kuryente, parang tubig, parang Netflix. Sama ng Netflix. Sama ng bibil, di ba? Hindi po yan ganun. Ang pagbibigay po sa Panginoon ay isang pribilehyo. Isa po yung privilege. Let me repeat that. Giving back to the Lord is a privilege. It is a privilege. Now, paano naman natin mai-apply yung mga natutunan natin about this radical generosity na nakita natin sa buhay ng mga Kristiyano? Ginagawa natin, habit po. It may be monthly, whether in weekly, it's up to you. Diba? Pero make it a habit. Now, nakita natin na pwede tayong magbigay sa Panginoon at lagi po tayong maibibigay sa Panginoon regardless of the status that we have economically. Naghihirap man tayo o meron man tayo, lagi po tayong may maibibigay sa Panginoon. You always have something to give to the Lord. So, ibigay mo kung ano yung para sa Panginoon. Tandaan natin, hindi tinitignan ng Panginoon yung amount kapag nagbibigay ka. He looks at your heart. So, make giving
habit of yours. And that is connected to my second application point. Give cheerfully to the Lord. Lagi po natin itong naririnig. Give cheerfully to the Lord. Huwag nating i-treat na para bang obligation yung pagbibigay natin sa Panginoon. Kailangan po kapag nagbibigay tayo, tayo ay masaya. Because it is a privilege na ikaw ay makapagbigay sa Panginoon. And when you are parang kinokonsume mo yung isang privilege mo, masaya ka, di ba? Sa mga senior citizen, di ba, may privilege sila ng discount. Masaya sila, di ba? Kasi pag kumain sila, may discount. Di ba? Sa pila, hindi nila kailangang pumila dun sa mahaba. May ibang pila para sa kanila. That's a privilege. And kapag nagagamit natin yung mga pribilehiyo na yun, masaya tayo. Di ba? Masaya tayo. Giving to the Lord is a privilege. Kaya dapat masaya tayo kapag nagbibigay tayo sa Panginoon. Kaya po next time alam nyo na, kapag po tinawag kayo ng worship leader at sinabi ng worship leader, tayo na po tayo, pwede na po nating ibigay ang tithes natin at offering natin. Huwag po tayo nakasimangot. Lord, ito na naman Diba, Lord, paano na naman ako nito bukas? Diba, iniisip mo, hindi. The next time we give, dapat po nakasmile na tayo. Because it is a privilege na tayo ay nakapagbibigay sa Panginoon. Last is, keep your commitment with the Lord. Kung ano man yung commitment na yon, it's between you and the Lord. Kung ano man po yung prinamis mo na ibibigay mo sa Panginoon, it's between you and the Lord. But make sure na kahit anong pagsubok ang dumating, uunahin mo yung commitment na yon para sa Kanya. Give what is due to the Lord and hayaan mo ang Panginoon na alagaan ka at ipakita niya ang katapatan niya sa iyo. Huwag natin unang i-drop yung ibibigay natin sa Panginoon kapag may mga pagkakataon na nagigipit tayo. Huwag po ganun. Ibigay po natin yung para sa Panginoon. Kahit na alam mong masyashort ka, pero ito yung prinamis mo sa Panginoon, yun yung ibigay mo kay Lord. Aalagaan ka niya. Niwala ka po doon. Aalagaan ka niya. Kaya wag po tayong matakot sa pagbibigay. Wag po tayong matakot in being generous. Dahil as we commit to the Lord, He is also committed to us. Committed din po ang Panginoon sa atin na alagaan tayo dahil tayo ay Kanyang mga anak. And as we end, I hope na through this, yung mga narinig natin, yung mga natutunan natin ngayon sa salita ng Panginoon, I believe meron po kayo natutunan ngayong araw na to. Tama po ba? Yung mga natutunan po natin, narinig natin, encourages us to give to the Lord, to be generous to the Lord. Kung hindi pa po kayo nagsisimulang magbigay sa Panginoon, challenge yourself to give to the Lord. Give back to the Lord. Huwag nating ipagdamot yon dahil ang Lord hindi madamot sa atin. And kung kayo naman po ay nagbibigay na sa Panginoon, i-challenge po natin yung sarili natin to give more. Mayroon po tayong kakayahan to give more sa Panginoon. And that's a good challenge that we have this 2026. Trusting the Lord. Lord, I will increase what I give back to you. And I trust you. Alam ko, aalagaan mo. And when we give faithfully to the Lord, we will see how God blesses those who give back to Him accordingly. Tayo po ay manalangin. Lord, gusto po namin, nais po naming maging faithful sa area na ito ng buhay namin. Sa area po ng pera, sa area po ng money, Lord. Tulungan mo po kami na hindi maging manipulated, Father. Pero at the same time, pinapanalangin ko, Panginoon, that by the works of your grace within our hearts, ma-motivate yung
Never want to live when the race is complete. Till my lips shall repeat, yet that I run through Christ in me. You so good, I will be so pleasing you, Lord. All the glory ever want to live. And the race is complete. Still my lips shall repeat, yet that I run through Christ in Lord, we thank you. For truly you have been faithful, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for giving us the privilege to worship you, to give back to you, Lord. Alam ko po, Panginoon, na may mga kapatid kami dito ngayon na nahihirapan, Lord. Maybe may sakit po sila. Maybe they are experiencing financial difficulty, Panginoon. I pray, Lord, that from you. They are experiencing illness, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, that you would touch them with your healing hands, Lord. And if it's your will, Lord, sa isang salita mo lamang, sa isang hawak mo lamang, kayang-kaya mo po silang pagalingin. And we believe in that power, Panginoon, that you have. Because we have seen it throughout the ages, Panginoon, of how faithful, how powerful, how magnificent you are, how amazing your works are, Panginoon. And we thank you, Father. We thank you, Lord, dahil alam namin that the same God, Panginoon, who helped those people who are in need is the same God we worship today, Panginoon. That's why we continue with our hearts, with our minds to worship you for who you are and what you have done in our lives, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Kung may takot po silang nararamdaman, Panginoon, sa puso nila, may mga alinlangan sila, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, I pray that you would bless them the courage that comes from you, na harapin yung bukas, harapin yung problema, harapin yung isang bagay na hindi nila maintindihan, Panginoon, with the peace in their hearts, dahil alam nila, Panginoon, na hindi nila yun haharapin mag-isa, dahil kasama ka po nila, Panginoon. We thank you, Lord. Words are not enough to comprehend how much we love you, Panginoon, and how much we are grateful that you have called us your sons and your daughters. We thank you, Father. Brothers and sisters, receive the benediction of the Lord. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen.